Hello po, good morning. Welcome po sa Kuya Jolly's Vlog. So for today's video po, magluluto tayo ng kinamatisang manok. So request po ng ating mga kasamahan dito sa South Korea, mga kasama natin sa mga EPS. Okay? Manag-crave kayo ng Pinoy food. So eto na, mag-share ko ako ng recipe sa inyo. Lulutuin natin ngayon. So since yoncha tayo, magluluto tayo ng kinamatisang manok na mag-ulamin natin mamaya. Okay? So let's start. Okay, so ito yung natin, mga gagamitin nating ingredients na meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, sili, isang sili lang para hindi siya masyadong maanghang, tapos yung mga siling haba na kulay green na hindi man mahang, tapos yung pechay na dito sa Korea nakita, tapos ang ating manok. So sinimulan ko ng hiwain ng mga bawang, so pinas forward ko na para medyo mabilis yung ating video sa paghihiwa ng ating mga gulay. So depende na sa inyo kung ano yung paghihiwa nyo ng gulay. So sa akin ganito yung style ko. Yung bawang, didikdik ko muna and then tinachop ko siya into slice. And then sinunod ko yung sibuyas dyan. So yan, ganyan lang din. Slice lang din ang pagkakahiwa niyan. Dalawang sibuyas lang nilagay ko kasi gusto ko medyo malasa-lasa yung Kasi the more na sibuyas, the more na bawang ay mas magiging masarap ang yung ginagawa. And then nag-chop na rin ako ng luya para mawala yung lansa ng ating manok. Siyempre alam natin ang manok ay medyo may lansa. So kailangan natin ng luya para ma-eliminate yung lansa na nasa manok. So sinunod ko na yung kamatis. Medyo maraming kamatis ang ginamit natin dito dahil nga kasi the more na dahil nga kinamatisang manok ang lulutuin natin. So the more na maraming kamatis, mas magiging masarap ang ating recipe, syempre. Para magiging, ito kasi nagbibigay ng masarap na aroma sa ating lutuin na nagpapasarap siya. Kahit hindi tayo gumamit ng mga ibang mga palasa na ingredients o ano man yan, kahit na asin, red cream lang at paminta lang lalagay natin at nor cubes lang, pwede na tayo doon. So, tapusin lang natin hiwain yung ating mga gulay. So ayun, sinunod natin yung yung ating main ingredients natin, yung manok. So nung nakita niyo ba yung price niya? So nakalagay doon is 7,500 won. So won ang currency na ginagamit dito sa South Korea. So yan po ang price niya dito sa South Korea, 7,500 won sa isang kilong manok. Pinapakita ko lang po dito kung paano natin hiwain ang ating manok. So kinat lang natin siya into small pieces. So nasa inyo kung paano yung paghihiwa nyo. Medyo malaki, quarter ba, o medyo maliliit. So nasa inyo na yan kung paano yung paghihiwa nyo. So ito yung way ko para paano hiwain ang manok sa maliliit na parte. So okay, ito na po. Natapos na po nating ikat lahat ng ating mga ingredients na kailangan sa pagluluto ng ating kinamatisang manok. So nakahiwa na po lahat. Yung pechay na galing dito sa Korea, yan po ang pagkakahiwa niya. So tinanggal lang po natin yung part ng bigas. So magsisimula na po tayo. Gamit po natin ang ating kawali. Nilagyan po natin ng mantika yan para i-fry po natin yung bawang. So lagay muna natin yung bawang unang-una. Tapos hintayin lang po natin siyang maging golden brown. So yan, medyo marami po yung bawang natin. Kasi sabi ko nga, the more na maraming bawang, mas masarap ang pagkata. Okay, so hintay lang po natin siya mag-golden brown and then susunod na po natin yung sibuyas. Pinagsabay ko na po ang sibuyas at luya kasi same lang din naman po yan. So ang luya po is, yun nga, napapatanggal po ng extra ng ating niluluto. So, tulad ng isda, manok man yan. So basta may mga lansa. Okay, so yun ang bala kung sa ating lansa yan. Pero sige, proceed tayo. So, hintay lang po natin na dumatos ng konti ang ating ang ating sibuyas, luya. And then, susunod na po natin yung manok. So, ilalagay po natin yan isa-isa. So, hanggang sa mailagay po natin lahat yung mga manok na hiniwa natin. So, ang manok natin is nasa 1 kilo yan. Ilalagay po natin yan. So, wala mo lang tubig yan. Kasi ang manok naman kasi kapag niluluto natin yan po saya magkakatas, lalabas yung tubig niya na nasa laman mismo ng manok. Hintayin natin yan hanggang sa makumpleto natin, nilagay natin lahat ng ingredients. And then pagkatapos natin yan, tatakpan na natin muna yan. So hintayin muna natin siyang
maluto or ma-fried mismo sa mismo, no, sa kalan natin. Hintayin natin, so tatakpan muna natin yan at hintayin natin maluto. Okay. Okay, so buksan po natin yung ano natin, niluluto at check natin, and then haluin muna natin yan para maging equally or magpantay-pantay yung pagkakaluto niya, no, sa ating lutuan. I-ano natin yung sauce natin para magkapantay-pantay. So, hintayin natin hanggang sa maluto lahat yan bago tayo magdadagdag ng mga bagong ingredients. Okay. Tatakpan natin ulit siya. Babalikan natin. Okay, kung okay na siya, and then halos luto na lahat yung mga manok. Konting halo na lang natin yan. At tapos isusunod na natin yung kamatis natin. No? So, medyo marami kamatis kasi dahil kinamatis ang manok ang ating recipe for today. Tsaka, mas marami kamatis, mas masarap ang ating recipe na niluluto ngayon. Ayan po, ilalagay na natin yung kamatis. And then, pagkalagay natin ng kamatis na yan, tatakpan natin siya ulit. So, wait natin na maluto yung kamatis. Kailangan malusaw siya mismo at maalo sa sabaw. Kaya, ang recommended dito na kamatis na gagamitin natin ay yung hinog niya. Mas maganda nga, medyo overrate ng konti. Para madali na lang siyang matunaw. So, maglalagay na tayo ng ano dito. Ating mga pampalas. Paminta lang naman ang nilagay. So, mga ingredients ko is galing ng dito sa Korea. Nilagyan ko na rin ng vetchi. At tapos, nalagyan ko na rin ng asin yan. Okay, so asin. Yan. So, hindi tayo gumamit ng mga granules kasi over naman sa pampalasa natin. Meron tayong kamatis, may bawang tayo. So, doon lang tayo sa basic. Kumbaga, doon lang tayo sa mga sinaunang pamamaraan natin. Hindi tayo gagamit ng mga granules, ng mga itong pampalasa. Maliban na lang saan, naglagay tayo ng ano dito na Knorr cubes, no? Isang buong Knorr cubes ang ilalagay natin. So, sakto na sa 1 kilo yun para maging malasa ang ating niluluto. Bali, nilagay ko na rin pala yung isang pirasong sili natin. Binali ko lang sa gitna. Kasi ayoko naman kasi ng sobrang anghang yung niluluto. Pwede naman tayong mag-adjust na sausawan na lang, maglagay na lang ng sili. So, hindi pa medyo maanghang yung niluluto mo. So, sa akin, isa lang, parang saktong purot lang na malalasahan sa pagkain. Para meron ka naman kahit pa paano gaganahan. Kasi ang sili kasi napapagana ng pagkain. Yung iba kasi talaga, gusto nila maanghang. Saan kasi gusto ko yung sakto lang na mararamdaman mo sa labi mo na may konting lasa ng sili. Okay, so haluin lang natin and then takpan natin ulit yan, tayo natin maluto. Okay, kumulo. So pag kumulo na yan, lalagay natin yung buksan natin and then tingnan natin, haluin muna natin yan. Okay, so hintayin natin maluto yan. So ox na yan. Actually wala man tayong nilagay na tubig. So ang tubig na nagamit dyan is more on sa ano lang, galing lang din sa manok mismo. Wala tayong dinagdag na tubig. Kung gusto niyo medyo magdagdag ng tubig, pwede din naman. Lagyan niyo ng konti. Huwag naman masyadong marami kasi parang magiging sinigang naman. Kung sakto lang na hindi nakalubog yung mga manok mo sa lutuan mo. Para kasi kung gano'n ang gagawin mo, lasang-lasa yung lasa ng manok, yung linamnam. So, depende na rin sa palasa mo. Kung medyo kulang pa sa alat, magdagdag ka pa ng konting asin. So, nasa kasi natin, sa tolerance natin, kasi paiba-iba naman ng panlasa ng mga tao. Pero may gusto nilang medyo maalat, medyo mataba. Pero nasa inyo, kung ano yung gusto niyong lasa sa niluluto mo. Kung sa tingin nyo, ox na yan, wala naman tayong problema. At least, masarap yung luto mo, okay ka na. Siyempre, hindi naman natin maano sa iba. Yung iba, hindi naman nila gusto dahil minsan misok sa panlasa nila. So, kanya-kanyang kanya-kanyang panlasa tayo. So, hindi 100% lahat mag-a-agree sa lutuan, di ba? Ay, humuhugot mo. So, hindi naman. So, eto, naglagay na tayo. Nung kumulo na, naglagay na tayo ng sili. Yung mga siling haba. So, di naman yan gaanong maanghang. So, dito sa South Korea, mayroong mga maanghang na ganyan. Meron ng hindi. So, yung mga malalaki pa nga yan, ginagawa nga nilang salad. Okay. So, haluin lang natin yan. Hintayin natin maluto. So, ito na. Malapit na tayo sa last part. So, hintayin na lang natin yung maluto.
Kapag luto na yan, ilalagay doon natin isusunod yung pechay. No? So, okay. Dito na tayo sa last part. So, kailangan muna nating tikman yan. Siyempre, di naman basta niluto natin, tinignan natin, is okay na yan. So, kailangan natin tikman yan. So, approve sa akin. Tawag lang sa iba. Pero, siyempre, depende nga sa palasa ng iba. Hindi naman tayo pare-parehas. So, konting halo na lang yan. And then, takpan natin. Okay, by the way pala, dapat pala lalagay natin dyan is patatas. So, anong hiwa ng patatas? Kahit na isang patatas o dalawang patatas ng malaki, tapos i-cubes mo lang na into parang 4 na slice o 3 slice, 6 na slice, okay na yun. And then, pag okay na yung malambot na, repolyo ang gagamitin. So, sa akin kasi ginamit ko is pechay na dito sa Korea kasi walang available dito sa aking rep. So, okay, kung pagkalagay nung repolyo o ng pechay, box na yan, konting kulo na lang is luto na yan. Okay, we're done. So, natapos na natin ang ating recipe for the day. So, ang ating kinamatisang manok, yun ang aking version. So, ginamit ko is pechay na dito sa Korea kasi wala naman akong patatas tsaka repolyo. So, dapat gano'n dapat siyang gano'n. Kaya lang, yun lang available na nasa rep natin. Yun lang ginamit natin. So, I hope guys na nagustuhan nyo ang aking recipe. So, kung gusto niyo pa ng another recipe, follow niyo lang ako and then mag-comment lang po kayo sa aking comment section para next na yon tsaka or day off ko na Saturday, Sunday. Kasi mostly kasi ang rest day namin dito is Saturday, Sunday. So iluluto ko ang inyong gustong Pinoy food. So kung nagki-crave kayo ng mga ibang Pinoy food na kaya nating lutuin na available dito sa South Korea, yung mga ingredients, lulutuin ko para sa inyo. So, I hope guys na nagustuhan nyo ang aking vlog for today. So, thank you guys. Follow for more. Kamsahamnida.